anti-rabies prevention and control program as of this year and the previous year, which will be presented by our disease surveillance officer, Nurse 3, Sir Briggs Go. Sir Briggs Go, you may amplify further. My respect to the chairman of the Committee of the Whole, members of this august body, department heads, barangay captains of Osamis City, colleagues, ladies and gentlemen, good afternoon. In behalf of the City Health Office and our City Health Officer, Dr. Floreline D. Irog, I would be presenting to you this afternoon the Rabies Prevention and Control Program of the Animal Bite and Treatment Center of the City Health Office. Cases of animal bite, year 2021 to 2025, 5-year comparison of the number of patients injected with anti-rabies vaccine at the City Health Office Animal Bite and Treatment Center. So as you can see here from 2021, we have injected anti-rabies vaccine or ARV, 1,289. And then the following year, there was a slight increase. And year 2023, there was a 39% increase. And last year, 2024, we had a 47% increase, which is 4,236. And as of August this year, we have already registered 3,160. So that would be 1,076 cases short, no? From compared to last year. So napatay September, October, November, December, hopefully, wala tayong mapaakan so that this number will not increase anymore. And then from January to August this year, number of patients injected with ARV as of August 26. As you can see here, month of June, no, ang pinakadaghan among injectionan was given ARV, napakan with 638. And month of August, we already also have 496. So if we are going to get the average of these cases, is mahagbong siyang there would be 395 individuals nga mapaakan sa dogs or makambrasan, dogs and cats, pigs, horses. And this, by the way, this record of ours is only from the City Health Office. Atong i-consider nga, we also have Mars Medical Center, no, who are giving ARV. And then apod tayo mga private doctors po. So, bisan matanaw na ito diri nga medyo taas-taas na gyud siya mga cases sa animal bites, pero that would mean there would be more, no, if we are going to consolidate cases from other animal bite centers, treatment centers. So comparison of male and female patients who received ARV this year up to July 29 is mas daghan jud ang mga babae nga mapaakan or makambrasan. This would account to 55% compared to male nga 45% only. As to top barangays with cases of animal bite, we have the top 1, pinakadagan nga kaso would be Malaubang, 209, Banyadero, 195, Aguada, 188, Tinago, 187, and so forth. So kung atong tanawon diri is, these barangays are barangays with a big population. So kung ato pong consider,
kay daghan man ng population, daghan man ng households, so there would be the possibility nga daghan pud ang namuhi og iro. So kung daghan namuhi og iro, daghan ang possibility nga mapaakan usab. And then top 11 would be Doña Consuelo, San Antonio, Laman, Labo, Mulikay, Pulot, Calabayan, Limaluna, Baybay, San Roque, and Tabid. If a barangay wants to know the number of cases no sa nagpa-inject sa City Health Office, they can visit us no para mapakita namo. But these are only the top 20 barangays. No, kung atong tan-awon is dagan-dagan gyud, no? Dagan-dagan gyud. And considering the financial problem no or issue that would arise, dili gyud lalim. So I would end this presentation of mine with a question. Are we responsible pet owners? Thank you very much. Thank you, Mr. Chair. Thank you, sir, for your very enlightening presentation. Yung nakita nga, it matters most, you know, na responsible handling ng dogs and cats sa nangapakan, pinilighana. Yung gasto sa anti-rabies, no, kung wala pakan, wala yung gasto, wala yung hago. Dahil kayo, presyo ba? Atong community, presyo, atong barangay, presyo, tanan presyo. So, this is really very important. Mr. Chair, Honorable Ko, Mr. Chair, maybe also as a report from our city vet office regarding animal bites and impounding of stray animals. do we have the city vet here? Ito si Nico. Ma'am, Zora, can you update us POP sa mga animal bites o sa atong impounding area kay basta di kay gamay natin impounding area. Kumusta ang facility, ma'am? Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. We are very happy on this ordinance that Konsehal Cecil Cu is authored. And in our office, we have conducted every week and anti-rabies every day in our office. Just like, for example, impounding, I think for the whole month, I think our activity is more in impounding. Makaingon ko, saan naman ni trabaho? Magsige lang tag-impound na ni mga iro. Requested by our barangay chairman. So, ang ugat gyud sa ato ang problema sa mga iro is the barangay. So, in our office, we have also our rabies prevention and control program. So, we have one is anti-rabies vaccination of dogs. Number 2 is this neutering and castration. And then we have seminar, lecture and seminar on responsible pet ownership. And the last one is stray dog impounding. So all of that is being conducted by our office. But we cannot control the owner of the dog. We cannot control also in the barangay because that is beyond our limitations. So sa amo unta sa veterinary side unta, when it comes to stray dog impounding, diha lang unta mi sa mga public places. No? Streets, plazas, national highways, markets, in ana. So, maabot na magid mi sa barangay. No? So, guwapo kay ni nga, unsa ni nga ordinance because na-involved na gyud ang barangay. And so,
with this ordinance, some of the provisions, especially on impounding, kay murag nahataga naman siya og permit ang barangay to impound their dogs. So in impounding, so we will ask the barangay chairman to coordinate with us because it's not just easy to impound dogs. There is provisions from the Animal Welfare Act. So, mo coordinate sila sa MOA on how to impound, on how to catch those dogs. So, this afternoon, ladies and gentlemen, we have Dr. Calyao, who just arrived yesterday, nag-attend siya seminar on animal welfare and animal facilities registration. So, and also some of the functions of our office regarding this impounding rabies vaccination in our office. So we have Dr. Calyao, our veterinarian 4, in our office. So we'll have the privilege and pleasure to hear from Dr. Calyao Yes. about this particular matter. Dr. Calyao, you have the floor. Maayong hapon, Your Honor. Sa CityVet, ang atong rabies control and prevention program, approximately our city has 25,000 population sa dogs base sa survey namo through the barangay captains. Then, ang atong impounded dogs sa 2023 natay 1,178. 2024 natay 714. 2025 at this time natay 428. Sa atong rabies vaccination in 2024 we have 7,246 dogs vaccinated including cats. 2025 we have 2,561. So far that's the data of our city veterinary office, Your Honor. Okay. Thank you, Doctor. This matter should be a shared responsibility sa tanan, no? Di lang unta ni sa city veterinary office, city health. This should be shared also by all the people, especially the barangays. Ang barangays na amoy usa ka responsibility maghimumog barangay animal shelter. No? So we have the response of the barangay first. No? Ay unfortunate wala ang ating atong ABC President, Honorable Molion. So can we hear from the captains, the board of directors about this ordinance? Unsa inyong matabang sa barangay para mahimong successful ang atong papaluna sa atong mga iro o cats sa samis to avoid accidents o to avoid mga animal bites no nga should be have been non-existent kung may lang pagkagalam atong mga iro. Responsible ownership of dogs and cats. So, may we hear from our barangay captains? Kung wala pa, may we hear from our businessmen, other stakeholders. Kaya na mapiktaon tani kay labi na ito ng motor, no? Kahit lang anang mo, babag ang iro, masiga siya. No? So, lagang masol. Masol ang pamilya, masol ang pulis, tanan masol. So, can we have the observations, inputs from other stakeholders?
especially sa barangay. No? Oh, sir, Papigilan, Aguada, you have the floor. Please give microphone to Kapitan Pigalan. Sakay microphone. Thank you, Mr. Chair. Mga Council, sa tanan, mayong hapon. In behalf of Barangay Guada, we would like to thank the City Bet for very fast action regarding sa pag-impound sa mga iro. And yet, dili lang mo na sa usa ka barangay, magbalin-balin na ang mga iro, makakuha sa Aguada, Katadman or ini adjacent ka barangay, magbalin-balin na ang mga iro. So, pwede like meeting season, Maburos Andre. So, parang Aguada yun, sige man may magsalig sa City Bet. Pero again, ang City Bet, di yun makayaog sila lang. When in fact, ang tinago, nagbuhat ng ordinansa para sa sa mga stray animals. With regards sa mga stray animals, problema yun na sa barangay. Kay, kung ako lang pabuton sa barangay, dili lang anyway, kay kuan ko law-abiding citizen, kung pabuton lang ito kung saan ko gustuhan, di na problema ng iro. Pero again, namantay mga animal rights, namantay mga gisunod, so diha mi mga kuanan. Like kung naka-remember mo sa una, katong panahon ni Spinido, nga mga barangay, gitagahasan, magnakop og mga iro, siguro it was way back 2022. So sa mga kada-barangay, gahatag may pila ka iro everyday. So nabawasan to, Doc, di ba? Pero again, it is inhumane manggod. So kani nga ordinansa, hopefully makatabang yung dako sa barangay. And kami sa barangay po, mangita mig pamaagi nga kanang legally. Kay yung igutag illegal, dali na ginabuhaton. Dili na siya problema kung kaya ra na siya 1 week. Mahipos-hipos. Pero again, gasunod ta sa balaod, so which is mo man po sakto. So, maapektuhan maguta sa animal rights. So, pamaagi yan nga ordinansa, hinaot nga matabangan mi sa barangay, kaya makatabang po mi sa city, labi na sa City Bet na to. Salamat. Thank you, Kap, for your sharing your inputs sa Barangay Aguada. Ang ubang kapitan, unsa yung mga una-una, please share with us, kaning ordinansa, mahimo ning successful kung naik official sa mga barangay, no? Kaya daw ay role ang barangay ni, barangay captain, no, barangay officials. Before we proceed, Doktora, kumusta itong impounding area? Unsay status ang impounding area? I could say it's the best na impounding facilities in Region 10. Yeah. So, makomunity ra. Kani kung mayok ang barangay ni mo, daghan mga nga itong ma-impound. Kailangan lang extension. And 42 ra ang capacity sa amo ang city pound na maka-impound og stray dogs. So if the barangay will construct their own animal pound, so mas okay kung mag-construct sila og ilahang animal pound in coordination sa among office as to the style sa ilahang animal pound. And I would like to suggest also the barangay chairman to identify the personnel who will impound the dog. Kinsa inyong personnel nga modakop sa iro para matrain sa among opisina on how to catch dogs. Kay dili man na siya pwede nga masakitan, no? Naatay net nga himuon. So if maka-identify na ang barangay chairman o kinsa ang ilahang mga personnel nga ma-involve sa dog impounding, so mo-coordinate sa among opisina para ma-lecturean, ma-seminar on how to catch the proper catching of dogs.
So matrain gyud sila unsaon kay kami sa veterinary office before mi nag-conduct aning impounding niadto pa mi Cagayan sa ilahang kay nauna man sila dito sa impounding paadto pa namo amo ang sakop sa Cagayan for 1 day nga nag-train sa maong nga proseso unsaon pagdakop. Oh. So karon pwede na mi diri sa opisina. Pwede na mi makatrain sa kanyang i-identify ninyong mga personnel mao'y mong catch the stray dogs. So, may captains, please raise your right hands. Mga kapitan, palihog, taas yung kamot. Muradahan kulang. No? Bila na magbuhok. Can you bring this out during your your meeting sa EBC? Wala mo din yung synthesis, yung kalmal yun, wala man. Can you bring this out during your meeting? Kaya importante ka nga, naamoy upukal person sa iyong barangay para i-train ni sa veterinary office ni Tulo si Nico. Matrain. Kaya this requires a certain degree of expertise, no? Unya, kung madakop inyong pukal person sa barangay, naamoy shelter sa animal, sa dogs and cats before turnover sa impounding area. So maghimog shelter, Matters Ordinance, shall be charged to the general fund. Napag mo income mahimo later on, no? Sa mga impounding sa inyong mga ero, stray dogs. Kung lukutan sa owners, o na penalty, o uban pa. So, Barangay Captains, please take note of this ordinance, no? Tagayin yung patagad, kay importante kayo nga barangay ani, proactive nga mutabang sa pag-implementar sa ordinance. Kung hindi proactive barangay, di gahapon ni magsilbing ordinansa. Bisa sa kukapos ordinansa, kung barangay di mo lihok, wag po nada. Kanya, maihap lang mga kapitan na nade, magwala katunga tingay. O, katunga ba? No? So, importante kayo ni, can we have your input? So, mga kapitan, kung sa yung observations, inyong una-una, bayan ani, can we have your inputs para atong ma-record? Kamu may nasa barangay, kamu may labong nasayod, unsa ang buhaton ng mga ero nga lagan, nga mga tag-iya, wala magpakabana. Kaya kung mga tag-iya na pagkabana, paunta na yung mga iroa, di na yung maproblema. Yang iro, gusto kayo mo reproduce. Bisa asang lapita, maghimog, iro. Bisa sa dalan, nada, walay, no? So, managhan, pagkadagan, wala ay mangkon, may mga isli. So, doon ang problema sa komunidad. Oh. Ato namang nahibawan nga, dagong problema na yung mukos og mga aksidente, kumbakan, gastos, pwede sa pamilya, apel ang LGO, apel ang city office, apel ang city military office. So, this should be a collective responsibility of all, no? Labi na sa barangays. Honorable Chicho, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chair. Ako lang i-emphasize, Mr. Chair, ang kaning gravity sa ato ang ordinansa nga ato ang gitakol karong hapon na regarding sa dako kaayo na pong trabahoon sa atong matag barangay kapitan, Mr. Chair. Una, they need to appoint a focal person. Unang buhaton is si focal person. So kung nanatay focal person, it's either ato anang sweldoan og bag-o kay mag-honorarium ta nila or mag-appoint lang ta og konsehal nga na-assign sa health nga mooy mo focus sa pagpagdakop sa mga iro. Secondly, kining mga iro, I don't think na ang ato ang mga residente, especially sa bukid or bisag sa urban area, nga ilang i-present ilahang mga iro for tagging
Kay itag man ang iro, butangan man na siya special code. Ang purpose anang special code, kay kung kanang iro makasala, mo hinungdan nga nga disgrasya, katong tag, kung kinsa tong taging na bilong nga tag-iya, mo to'y mo bayad sa vehicular accident, kung milyon, kinabuak ang ulo, katong tag-iya nga na-register atong iroa, mo to'y mo bayad sa ospital. Ikatulo, kung kinsay nakapaa, katong taging, mo po to'y mo bayad sa tanang expenses nga anti-rabies, nga katulo, magpa-inject nga tagwanto ang isa. Ikaupat, kini pong ato ang ordinansa, other than focal person, other magtaging ta, mo po naapoy bayran ning mga tag-iya nga registration para ilang mga iro ma-undergo mga vaccines and all of that nga katong gi-mention sa ato ang ordinansa. So, ang gravity ani, sa barangay pa lang, maglisod na ta o kinsa tong naay mga stray dogs. Kay stray dogs ganing, wala na gimuangkon. Dayon, another na po din yung problema is magbuhat mo facility nga impounding. Ang problema pag ganing tagsakyanan asa isakay, asa na po di siya kanang ibutang nga facility. Kay naa magibutang diri nga within 3 days, ato ang kung naay mulukat, mas maayo. Kung wala, ay hapat mo coordinate para ito sa city impound kay magbayad. Kung lokat lang siya, 100 pesos per day. So, kanya pa lang, ang gravity sa trabaho sa kapitan na dungagan. So, to cut the story short, how are we going to regulate? Saan ni nato nga kaning atong mga iro nga kung naamang ganing mga tag-iya, at least atuan nang ma-identify na nga o kamoy tagayaan ni ha, kung dili ninyo ihikot, dili ninyo i-cage, makabayad mo ni mauna. Na mo'y penalty mauni mauna. Kung katong mga stray nga wagi tag-iya, dili po to ninyo pwede ko anon kanang pasakitan. Dapat inyong nagid na po mo i-train para mo dakop ana. Kay bahala kita'y mapaakan basta ang iro dili lang masakitan. Kay di animal rights man na. Oh, so na pa i-train ana. So, with that, sa gravity sa atong ordinansa, I know nga dili gid siya lalim, pero we need to do it kay it's part man good nga atong yung laghan man gud kaayo nang nabiktima sa iro. Ang uban gani usahay bisag hubog sa kadlawon, nga disgrasya, nga hagbong sa kanal, nabali ang tiil, pero ang pasanginlan iro. Kaya wala may ebidensya, wala may mga CCTV nga hubog day siya, iro gipasanginlan. So, tanan na lang ang aksidente, si iro pasangilan, bisag wala biya, pero kung may CCTV, ay haramutog na hubog day ko, bisag wala bi iro. So, to make this short, kung kaya ni Kapitan, kay daghan man gud tag-involved pagid ani nga agency. In fact, napa ko'y question ni Doktora later on, pero with this, I need to get the nod or kanang opinion sa mga Kapitan, kung kaya ba ni from the facilities, kay kinanglan man nato i-register gud ang matag irok, matag purok, nga kinsa may mo trabaho ana, si SP na pod, si SP sa buon, nga tanang balay, ilista kinsa tunay mga iro. O, naay door-to-door na pod, nga mga na po si SP. SP magreklamo nga nganong pamatran sila kadlawon kay manglimpyo. Another trabaho na po ni SP nga mag-door-to-door kung kinsay mga tao nga siya mga silingan nga nabay mga iro gihiktan ba or gibuyan para ato nagyong mahatag kay wala mang gitag iya sa iro ngayon i-present iyang kaugalingong iro para later on siya makabayad kung makasala. Kay kining mga iro especially sa breeding season manglakaw gyud na mangulag gyud ang iro. What if makapaak, maligsan, so katong tagi nga atong gihatag nga gipatabaw ni SP makabayad yun ato ang tag-iya. Yung usang tag-iya, tricycle driver, maglabada lang. So, may ibayad. So, this would be another round na pod of problems. So, maminaw ninyo, usa yun ang angayan nga dapat na pwede nato ning mapadali o para ato pong ma-address ang problem sa ato ang kuan kanang ordinansa karon nga present. Thank you very much, Mr. Chair. I have follow-up question for Doktora later on, Mr. Chair. Thank you. Okay. So, mga barangay captains, palihog o
dungang sa iyong nauna. Kaya dako ining responsibilidad ninyo. No, kay di binalim nga dahairo sa iyong barangay, wala man akong tagya, labi na makapak. Masya siya, wala man akong yun. Dahairo, Honorable Ricky Puentes, you have the floor. Can I give microphone to Kapitan Ricky? Maayong hapon, Chair, o maayong hapon sa mga kauban. Sa Barangay Tinago, medyo di na kayo dagang iro. Kaya na ako'y gamay gibuhat nga laing pamagi. Pero dugay na gyud mi kayo naghangyo ni labina ni Dr. Calyaw kabahin anang impounding area sa atoang city. Kung isakto lang ang atoang city o daghan o dakong area, for example sa Barangay Tinago, na may 38 ka BPAT, pwede na mo ipa-deputize or training para makabalo sa pagdakop. Dayon magbuhat mi o cage, pero among hangyo nga after sa manakpan na mo, pila ka buok nga maximum nga kuan, nga makuha ninyo. Kaya ilisod po kami na po mag-atiman og pagkaon sa iro. Basta sa Tinago lang, ukihan mi nga, i-allowed mi nga kami mo dakop, i-train na among mga BPAT. So, paningkamutan na mo nga das Tinago tanan nga mga stray dog, mahurot yun na siya. So, dagang salamat, may ngapon. Okay, can you expand on that, Dr. Calyaw o Dr. Katungkol ka sa Kapitan sa Tinago? Okay na kayo na, sir, after mga 3 days. Basig na pa manggoy mulukat sa inyong barangay. So, after 3 days, kung wala na yung mulukat, ayha na dayon mo manawag sa among opisina. Kay basin og naapay mulukat, then tagaan lang sila chance. Kung wala na yung mulukat after 3 days, pwede na mo coordinate sa among opisina para among dadon dito sa Kinuman. Mr. Chair. So, kung taon sa Kapitan sa ato ni Kapitan Ricky, kung taon sa inyo pagkaol, tilis, yung nanispan. 7 days, Mr. Chair. Kuan kami, 7 days. 7 days? 7 days. maglisod Sir. niya ng tulo ka adlaw, magpakaon na ng iro. 7. Our 7 days? commission says 7 days. May pa mga drop lang kong tawa na. Og 7 days manggani. So, ana lang ang tao kung magtinabangay lang yun ta, kay lisod pa po kayo, ang amo ang sa barangay na mo, apiki kayo, pero paningkamutan na mo, para makita ninyo nga tabi sa Tinago, nga mawala yun ang mga stray dogs. Okay, ang mga katawhan manggo dito, ako nang gipag-ingnan nga kinahanglan ang inyong iro hiktan. O di nyo na hiktan, pag-abot panahon nga namoy tuyo sa barangay, di gid mo po unsay mga gusto nyong kuhaon. So, kanang mga iro nga makita di sa Tinago, wa gyud klaro ang mga tawhana. So, muna mong kuhaan nga, pila-pila naman na kairoan na din makita nako. Kung amo nang makuha, mahimo unta nga makuha po dayon nga ana adlaw. Pabuto pag... Okay, Honorable Ko, can you make clarifications, please? Thank you, Mr. Chair. In our proposed ordinance, letter B, A sa tae. Dogs and cats are impound, no, for 3 days. Muna standard man sa ito ang RA 9482. And then they shall kung naay mo claim mo na ni atong mga charges. Pag wala mo claim, we still give 7 calendar days. The same as in RA 9482. So, are we going to change the days, number of days? Okay, ang unan sa 7 days. Kasi ang pagkaon sa 7 days, ang barangay, very expensive, no? Labi na ilo ko sa pagkaon, gutom sige, no? Na kinsay, sugon ni Kapitan, pagkaon, is a national job sa BIPAT, o kinsa ba? So, we might try to
evaluate this particular number of days Okay lang 3 days. No? kung unsay ang ngayon kay sa nanuna ko ng Kapitan Ricky, isod pagkaon, 3 days lang. No? Samunta 7 days. Isod pagkaon. Mayro. So, Honorable Ko, continue please. Okay. Mr. Chair, so the city vet is assuring us that after 3 days, they are going to take responsibility of those dogs that are impounded in the barangay. So, kung may mo nga sa barangay, nga mag-uptake mo, kung di mo gusto pagka-out 3 days, inyo kung i-kampanya kung gusto iya, wala iya. Kung ano yun? Over, kung wala iya, wala claim. We have to allow kaning chance ba for adoption pamanggod kay that is in the Animal Welfare Act na a chance for adoption for new family, for new care, for new owner of these dogs. So maunang ni-follow gyud sa 3 days and 7 calendar days. But since the city vet, our city vet is very cooperative and understanding, they can already take your impounded dogs dito sa city vet. They can transfer, you can have them transferred na to the city vet. So aside from this, we were mentioning about barangay creating a temporary shelter for these animals. It doesn't have to be a state of the art. Just a simple kawayan nga coral, as long as naka-cage lang sila, that will do na for your barangay. Thank you. Captain Bigalan, your floor. Good afternoon again, Mr. Chair. Salamat. Kaning iro, dugay na ginamo ni nga problema sa barangay kay sige ming gidukdok bitaw nga then karong madungagan anyway okay man na kanang gingon pero ang iro biya labaw pa na sa tao mo kaon. So maglisod na gani migbuhi sa mong bipat pakanon ug paniudto day madungagan na po ni. Unsay pamaagi anang i-off lang namo kay kung kaming barangay pabuton kaning mga iroa wa gyud mi konsensya. Sa iyo no kay namo ni i-off lang na to ha. Dok, pasensya. Kahay lang. Kay daghan naming natabangan nga na aksidente gumikan sa iro. And yet mas preserve ang bata ang balaod sa iro then kaysa balaod sa tao nga mga disgrasya. Kaning mga barangay captain nga naadri usaning nga problema. Kung wala di man gyud mawala na mo na. Kung kami pabuton sa mong kagulingon nga dalan usa ka semana usa ka bulan limpyo gini. Promise na. Pero naipamagi siguro. Mamanakop mig iro butan na mo sa shelter. Pananitan dok, pangutanan ako. Impaw na mo, dahil walay mo lukat. After 3 days, walay mo lukat, ipakaon na mo. After 3 days, namatay ang iro, nami tulbagon. Dahil tanan nga iro namatay, gibutang na mo sa... Kanakap, depende na sa inyong gihimo. Lagi. Hindi, namatay siya kay... Siguro, natakdan, nagsakit na. Giagi lang ako binuang, pero... Usagin na, kabalo si Dr. Calyaw na, usagin nga problema sa barangay ang iro. Maunang kami, nagbuhat namig mga gamay nga, naka-out na, nagbuhat mi gamay nga pamaagi, nga patagan yun o kanang, kuhan po ang iro ba, ang mga tao, matagaan o kanang justisya, gumikan lang sa iro nga na bangga. So, hupul mo tamang niya na, pero ang among problema ang pagpakaon. Me, myself, I do it dog until now. Yan pag-unsaon na. Pero miundang kung kaong iro, gumikan kay sa balaod, nga dili ta pwede mo. Sa una, man ako pa mi, dato pa mi bagakay, ato banyadiro, kay mangita mi iro, karon ang iro, nasa mtungod, di na mi kahilabot, kay mahadlok ta sa bablabi, nagdagang CCTVs. So, usa sa problema sa barangay, ang Animal Welfare Act. Kay masipiat lang kimangway, barog mi, problema na po na, tulubago na mo. Munang kabalo silang dok, nga unsaot kalisod sa barangay, nga manakop mi iro. Then karon pakanon na po namo nag-ugot na mi amo nang gidakop amo pag yung pakanon pastilan buslot upong kwartas kapitan. Daghang salamat Mr. Chair.
So, kanigod tanan, kung responsable lang ang tag-iya, di kayo problema ang barangay. Pag ang ilang iro, sagdahan, mudaghan, problema yun ang barangay. No? Yun natin, Animal Welfare Act. Unsa ako nang pagtuman sa balaod nga mawala itong mga iro, nga stray dogs, kung muna balaod nga nagsugo nga digot ang makruel sa animals, no? So, number one yun, atong i-sell sa utok sa mga bang residents nga mga responsable yun sa iro. Una iro nga stray, puta noon, then, isa iro na. Anyway, sa Gamay Barangay, sa Dago Barangay, sama sa Tinago, lisod ni. Bahidiro. Annex, isod ni, yan, gadahang iro. Kung saan pag-identify sa owners, di maangkon ang owner kung naisgas yan, makapak, huwag maangkon. No? Kaya atong balaod good, naghatak po kigayon, nga, ang iro stray dog, maangkon sa uban pod. No? Nabay mo angkon ba, mo-adapt ba sa iro? Usa itong over sa impounding area for disposition sa atong City Veterinary Office. So, para sa akin, Your Honor. Thank you, Honorable Chair. I agree to the comments of two punong barangays, the two gentlemen, punong barangays, Barangay Tinago and Barangay Aguada, Honorable Chair. Honorable Chair, when I was a punong barangay, 8 ka tuig, no, nga na punong barangay. Usa gina sa problema ang iro. Kay ang iro duha sa kaklase, na iro nga layaw ug na iro nga naitagiya. Bisan pag naitagiya, Honorable Chair, makapaak wala na mo angkon. Nga dili na amo ang iro. Sa balawod, Honorable Chair, na-aslay counterpart sa pag-purchase sa anti-rabies. Pero sa akong experience, wala ako naka-experience nga naay tagyay iro nga ni counterpart sa anti-rabies, Honorable Chair. No? So, sa unang nga kanon pa ang iro, talagsar kaya na mapakan. Ako makaon mo kong iro. Lami pa ni sa skanding. Yes. Ako papa, manigusyo iro sa una. Dagko kay kaldero. Ibaligya, isuroy. Dali na kay mahurot. So, gamay ra ang napakan. Karong ang gibawal, daghan ang napakan. Yes. Tumikit kwan. Tumikit practical. And to make it frank, Honorable Chair, no? So, usagid ni siya sa problema sa barangay. In fact, during my time, Kap Bindiho, kauban mi, usa na sa mong priority ang dog catching. Kay, problema sa kapitan, mapaakan, Kap, wala may pangpalit og anti-rabies. Kuot si Kapitan Fernando po, bang, honorarium, hurot. No? So, sa data, Honorable Chair, increasing ang daghang iro. No? Increasing ang daghang napakan og kuan, iro. Ang atong, according to Doki Sunico, na one of the beautiful impounding facility ang nasa Kinuman. But, in unlimited strength. Only 42, 42 ang makasulod. Ang data sa gipresent ni Doki Calyaw, pila ka thousands to? 25,000 dogs. I am a dog lover and cat lover, Honorable Chair. Kay grabe ang loyalty si Ero. No, ang iring kung kanunin mo istoryahon, mutuo siya. No? Sa pagkatinood. Kanang mga Bisaya aram nang iro na ko sa balay. No, kung iring Bisaya aram na. Pero ako nang gi-cage. Gi-cage na. Tungod kay gabantay ta. Okay, Honorable Chair. So, kung ato ning pangusgan, dili enough ang impounding facility na to sa Kinuman. Di ba? Tinago rin mo ang ko na ni.
O ana, shortage ata sa atong impounding facility. So this is a good proposal nga naay counterpart si barangay. Nga sa lay kagulayon impounding facility. Unya, sa una, sa experience na mo ni Doc Kikaliao, kasagara ang iro mo gawas, Honorable Chair, kadlaon, buntag sayo, nya mandakop alas 10. Diba? So, to empower the barangay has the vital rule to strongly implement this ordinance, Honorable Chair. Kay, pwede man ang barangay mo dakop o kadlaon. Pwede yung kay bipat man. Pwede mo dakop o buntag sayo. Sakto mo to. Problema pagpakaon. Problema pag pagkaon sa so, pangapi lang si BO, dili lalim. No, nya, disod pag pangapi walay paris. Parisan po di mo na. No, hot-hot gits kapitan. So, Honorable Chair, my proposal, Honorable Chair, in order to motivate the barangay, pwede ba na kung makadakop ang barangay, sila ang muisyo sa bayad sa pag-iya sa ero, then income, miscellaneous income sa barangay. Para na sila pang maintenance. Di ba? Kaya kung sa city treasurer, so, gibahin na siya. Although the barangay has the share, but in a limited percentage. Unlike kung ihatag sa barangay, ang bayad niya, so the barangay will income. So, ma-increase yung miscellaneous. So, magkugi po ang barangay o pagpandakop. Kaya naaman sila income. Unlike kung naa sa city treasurers an income, so, hinay ang lihok sa barangay. Sa experience sa Honorable Chair, daghang balaod na nindot. Porting ninduta sa mga balaod. Pero, whether we like it or not, all laws tuwa gi-implementar, gihagbong sa barangay. The law is impotent without the strong implementation of the barangay level. It's useless. No? Kung the barangay is the executive, siya ang implementar. No? Kaya kung implementar si kagawad, wala man say police power. The barangay has the police power to implement the law. Kung dili mo kooperar ang barangay, Honorable Chair, the punong barangay, no? Bisag unsa ka gwapo sa balaod, sayang ang content of the law. Mao na nga. Kung pwede, kung makadakop sila, na sila impounding area, sila pa'y mulalog dito, sulod sa 7 ka adlaw, yan, narabairo nga mamili pog sudan. Oh, mamili pag bugas. Tagaan ni magmaes, di po, lingo-lingo po. Napoyro nga kinaladog food. Mga iglitson. Gianad man. Diba? Oh, problema na po na sa kapitan. Naasa ta mga taglaw, ani. So, gwapo ni sa kabalaod, Honorable Chair. No? So, dili, magiging pwede nga sa balaod, dili mo apil ang barangay. Di ba? No? So, ang barangay, naa siya manpower. Naatanan, pwede niya i-maximize niyang manpower to strongly implement the law. No? Strongly implement the law. So, katulong Honorable Chair, so, dugang magiging responsibilidad sa barangay, dugang magiging trabaho, pero musugot na sa dili, trabaho magiging dato ni. No? Di magita pwede nga maglingo-lingo ani. Tando kita sige yan No, mana nga, aron ma-address din sa na problema to decrease sa mga tao nga mapakan sa iro. So, katulang, Honorable Chair, hatagan na to sila og gahom nga mo issue citation ticket nga one of the income, miscellaneous income of the barangay. Aron madasig ang barangay sa pag-implementar sa
balaod. That's all, Honorable Chair. Thank you. Okay. Ang nakuha na kong punto ni Honorable sa akin, kabahin sa income, nga maka-income sa barangay. Kaya sila mga pagkaon sa iro, samtang nasa silang kamot. So, tingali ang maong sugyot, matagaan o katumanan kung dapat sa barangay kamot ang iro, kung nakaton sa tagiya, dito ang income sa barangay. Honorable ko. Pero kung ito na sa ipanding area sa city, doon ito sa tagiya, ang income na sa city na. Di ba? Dakpon sa barangay, ibuta sa animal shelter, ang iro, yun, naitagihan na yung claim, ako na iro. Subayad siya, fees, paglukat. Ang income mo na sa barangay paingon. Pero kung ma-impound, matunubin na sa city impound area, doon ka dun sa tagiya, na ako na iro, ang income sa siyudad na. I think it's fair and just. No? Unya, ang barangay mo diskarte, kung saan ang mudakan na iro. Kaya iro, good. Bisa ka asa, maghimog iro. Di na mangitag motel, di na mangitag hotel, di na mangitag kwarto. Sa naskini, dalan, maghimo. Ang tao mangitag ng kwarto, mangitag hotel, motel. Pero iro, wala. So, mudakan yun. Bisa kong sahog, dakop sa barangay, mas daghan ang istridog siya po. Tulaan ang instinct sa mga iro. So, ang tagiya sa iro, manikamo yun, dili padaghan ng iro. Kung niya kaya, pagbuhi. Di pagwaon sa balay o sa nataran. Kung naay fence, dito na ko to, di na magwa yun. Para di makasala. Kung makasala ang iro, diya siyang tukaran, na bisita ang pakan, siya na manubag sa napakan. Kanaman siyang puder. Pero sa gawas siyang balay, magapaak, wala na mangkon. Makasaya, wala na mangkon. So, muna problema sa barangay. So, importante nga atong ba hindi pa good, instead tayo iro. Nang the ordinance requires registration. Tanang iro, i-register sa barangay. Ang libre stray. Sa dakpon. Okay? Diskarte sa barangay, diskarte sa barangay. I hope kung ato na yung maligig ordinance, maligig na kayo, I hope makita lang yung resulta nga magamay ng atong statistics sa pakan, magamay na itong diskasya, no? We could only speculate now kung ato na yung maligig na kayo ordinance na atong ma-approve po, we intend nga we envision a time nga gamay ng diskasya tungkol sa iro. Gamay ng mapakan nga mato sa city sa DBA office nga maangyo og injection sa rabies, anti-rabies. Honorable ko? Yes, thank you, Mr. Chair. Shall we direct our attention to the provision of this ordinance, letter C, section 3, letter C, no? So the barangay is tasked to do the registration of the dogs in their barangay. So there is a payment of 50 pesos per dog or cat for its registration fee. This registration fee shall be collected by the barangay. So, with this, sa kadaghan siguro iro,
maka-income na tingali ang barangay ani and then use this money for the construction of your temporary shelter. So nabutang na nato no na shall be due to the barangay as registration fee. So is it okay ra ba ang 50 pesos per dog? This is one-time payment ba ni or yearly? This one time, register man. To be decided pa ni kung one time baka ni nga one dog, one registration. One dog. One time, register man. 50 pesos. So, kamo na'y magkuan, kamo na'y mag-update ani basig na po yung mga bagong iro ang inyong mga households din ha. So, kung if the household is like an animal kingdom, no, 20 kabuok pets, siguro yung mabayad 1,000. So again, the barangay will collect this amount. Sunod katong letter, section 6, letter C, in response to the sugyot of Konsehal Jun sa akin. So, ang natay apprehension fee, dako nga, pagdako nga fee, kana kung naalagi po mo claim. So, wala naman siguro yung mo claim, kasagara, wala man yung mo claim, kay stray dog, good. 20 pesos only, and this will be also collected by the barangay. So, giusab na nato, apprehensions by the barangay enforcers shall render all fees stipulated in this ordinance entirely due towards the barangay concerned. Then sa section 9. Ay, sige. Continue. You continue. So in relation sa registration, Honorable Chair. So the registration will belong to the corporate of the barangay. Yeah, thank you. And then sa section 9, we have their penalties. So, kaning 300, 500, 1,000, okay ra ni sa inyo. Penalties for violating section 6, samantong section 6, katong impounding sa dogs. And section 7, katong adoption. So, sa section 10 manggod, manggod tay provisions na po din ha, rules na po din ha nga. The owner shall be responsible for the medical expenses, all medical expenses incurred. The owner shall also be responsible to clean up the feces. For example, na ay mga iro, nagdalata sa atong iro sa park. Okay, na leash ato ang gihiktan na kita na naghandle sa iro. Pero nalibang nangihi. I mean the feces good. Not really the urine, no? Pero katong feces niya, gibilin, wala ba limpyuhi. So, how can we apprehend this with penalties? No? Atong i-appeal ni siya nga, the barangay can also penalize, can also issue ticket, or can also let the irresponsible owner pay the penalties of 300, 500, and 1,000. So sa section 9, we will include section 10 for the penalties. So with that, napabatay lain concerns, especially, thank you. Mr. Chair, Yes. I'm through with the explanation of the penalties na, Mr. Chair. I think our audience has some inputs to share. So, ano sa akin? Yes, thank you, Honorable Chair. What about the Astray dogs? To those dog who has no owner. So, again, the barangay, the PNP, the
our traffic enforcers can, and the city veterinarian office, the are tasked and has the authority to impound these animals. And mo follow ta. After 3 days, if nobody will claim, and after 7 days, if nobody will adopt, the city veterinary will do the proper disposal of these animals. So, pag ipikto ni ordinansa, i-resto yung mga iro sa barangay. Ano yung resto, considered stray dog, sudakpon, impound, pagkanon sa barangay. Oh. Kuhaan sa katong inyong income sa residential fees. No? Dahil iro, barangay. Kung puro mangkon, sa iro, resto, 500 na. No? 50 times 10, 500. So kung maangkon tanan, ako income barangay. Kung hindi may isto, takpo na yun. Wala problema kay pagkailan man. No? Kung di makaya ba ay iturober sa pan-area, sa Dulga Syndico Place. In the registration of dogs, we will suggest na if you will register the dogs per owner, kinahanglan i-identify ang iro. No? The color, ang iyahang age, ang iyahang sex. Kay aron og naay mga apprehension, mahibaw-an na dayon og iro dito ni kuan kay maumanay unsa ni maumanay nakabutang sa iyahang identification. So i-identify gyud ang iro. So kada household og pila ka buok ilang iro, i-identify gyud og pila ka buok unsay color sa ilang iro, dayon unsay sex. Kay aron ma-identify ang owner nga iyahan ng iro, dili na siya makabalibad. Kay og dili nato properly identified ang mga iro nga sa owner, pwede siya dili man nako iro. So i-identify gyud ang iro sa owner, ang color, ang sex. Bisan okay na ang age kay ang age mo dako man gyud ang iro. And then in the registration of dogs also, kay magbakuna man gyud mi sa opisina, mag-conduct man gyud mi og anti-rabies vaccination sa barangay, di ba? So sa vaccination of dogs, pangayoon na mo ang ilahang registration fee. Mauna daan, pwede po registration fee nila. So, bakuna na mo sa ilahang iro, pangayoon na mo to ilang registration fee o asa po sila nga porok, barangay, para ma-identify na mo, ato mi sa barangay. Pero kung encourage yun nga ipa-register, kay dili man ta ka-control sa iro, kung dili na to i-register ang per house, per household. Per household yun ang ato ang registration sa iro. I-identify yun sa dag-iya kung pila iyang iro. Mauna siya kay kani nga ordinansa pag ma-approve na ni, kana may naanagi responsible pet owners. Responsibly na gid sila ani. Kay ma-identify naman ninyo ang iro sa kada barangay, mao jud ang himuon para ma-identify nato kung kinsay tag-iya sa iro. Inana. Dayon sa opisina pod kay naamampoy muanha nga taga barangay kay ang
usahay ang uban nga mga household dili maka-avail diha sa barangay, muadto sa opisina magpabakuna. So, o wala siya registration fee nga i-present sa amua, so amo gyud siya ipabalik. Pangayo sa dito og registration fee or na-registered ba imong iro diha sa inyuhang barangay. Kay mao na purpose sa ato ang registration fee. Kinahanglan ang iro na registered sa barangay. Dili lang kay ang fee, di ba? Dili lang kay ang fee ang importante. Ang importante na registered ang iro sa inyuhang barangay. Pwede gani picturean ninyo, kay naaman mo yung mga kamera sa inyuhang mga SP, di ba? O ana siya para mas maayo atong implementation. Kay kaning rabies ordinance, kuan gyud kaini, dugay na gyud kaini nga mga ordinansa. So mas ma-implement nato ni, mas ma-responsible ang pet owners. Ani nga ordinance. Okay, thank you, Dr. Kapsali first. Kapsali, your floor. Okay, good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon sa kauban ako tanan, no. Unang-una, Doc, dili jud mi kahimo alang kulungan tungod kay wala na sa among BDP. Ikaduha, kanang registration fee nga 50 pesos, dili sad na namo magamit kay amo man ang uaran, amo man ang i-deposito. O patay mi sa kuwa, Doc. Then ikaduha, for example ako, example lang, unom akong iro. So, need kog 300 pesos. Musugot di ay ko, nga paninglan kog 300, nga walay OR. Muna akong concern, Doc. Thank you. Okay. Kana yung income sa decision, apil na sa general fund. So, mag-appropriate mo. Kung yung restaurant, mag-appropriate mo. No? Iyang butang budget. Food for the dogs and cats sa barangay. Namo income, decision pay sa dogs, cats. So, di niyo pasagas doon. Di mo kasi kuha kay mag-barangay, appropriation sa council. Kapsali. Yes, Mr. Chair. Na-approve naman among BDP. So, dili nami pwede maghimo og amo ang proyekto nga wala sa BDP. Monay among balaod bago karon, Mr. Chair, nga kung wala sa BDP, dili ka pwede basta-basta maghimo og unsay mga project nimo sa imong barangay. Until 2029. 5 years, no? Atong BDP? 5 years. Kanang BDP sa inyong mga barangay general council. Barangay Development Plan. Kani gamay ra maning gasto. Yung supplemental na imo mo animal shelter per person to ordinance. Di man sila na-apply sa BDP. Ang BDP, kaya na yung dakong nagpalita, mga health center, mga COVID court, muna sa BDP. Pero yung kagmay nga improvements, kawayan ra, di mo na-apply sa BDP. Apply na sa inyong barangay expense. Oh. Mr. Chair, nakatry na migbuhat og kawayan. One night ra, nahurot na namong iro. Nangambak jud tanan, basta kawayan. Ligon mo ninyo, hindi mambak. Ligon mo ng kawayan. Ang barangay ng Muscarte, kung saan maligo na ilang animal shelter. Na kay ang iyong iro marag lion, hinilig on good. Ang iyong cage, yung shelter. No? O Kapitan Pigalan. O Sir President Aquito, please. Good afternoon to everyone, especially to the Honorable Chair and the members of the City Council, sa mga barangay, kapitan o atong mga other public officials din sa office. Akong okay. I would like to go to Section 3, letter C. Diya sa portion nga motu proprio di barangay
will conduct surprise inspections of the households, no? Then kami din sa Osamis Chamber of Commerce, we are supportive of the ordinance's goal, but we are not comfortable with Section 3, letter C, allowing barangays to do motu proprio surprise inspections of households. This may lead to abuse and violates our constitutional right to privacy. Monitoring can be done through vaccination records and registration without entering private houses or homes. So, Mr. Chair, if it is not necessary to submit our position paper, I would like to suggest a few things about this clause. Maybe we can modify it. Okay. Siyempre sing, kaning term nga surprise inspections, not necessarily nga ma-invite ang inyong papasen eh. Manangid man. Sabot ano ba nga, dili makadaw sa ma-inspection ang adlaw. Pero ato sa inyong balay, manangid. Nga pwede ba, tanawon na mo inyong mga iro, nakakomply ba sa atong balaod nga nabakunahan. Dili man eh, ma-invite yung papasen, manangid man. Subject to your consent. Kung di mo sagot, di po pwede sila kakuan. Sulod. Precisely, Mr. Chair. Kaya nga itong clause din dili man kayo specific, dili kayo klaro. It could be interpreted in another way by the barangay. Basi nung dili na mo tarong og pananghid kay naa siya'y iyang kaugalingon initiatives mo conduct siya og surprise inspection. Basi nung ma-misinterpreted na pwede ra po siya mosulod sa balay without the consent of the owner. So, I would like to suggest na wala may nagsultay di sa ordinansa nga mandatory nga mo kuan yun mo. Ang barangay lang mag-surprise lang dili bang pero ba nga adlaw mag-inspection. Muna ito surprise. Pero kung papasi imong gi-concern, dili man ma-involve papasi kay manangid man. Wala man pugsa, pagkabusa. Wala mo ta mandatory nga inyo ipasulod ng tao nga mo-inspection. Wala man. Isurawan naman mo. So naman tayo balaw-balaw nga trespassing, di man pwede trespassing, domicile, basta domicile. Ang una sa the barangay sa conduct surprise inspection, ang barangay di ba magpapalo ba, di mo random ba, mag-surprise na sa inspection. So di mandatory nga inyong pasudlon. Naman tayo balaw po sa privacy, nga di ma-invade yung privacy rights. Naman tayo konstitusyon nga balaod. So, we will have to be very strict on this. Sabot-sabot Honorable Ko, can you answer? Mr. Chair, in response to the inputs of Mr. Tanqueto, in Section 3, instead of the word surprise, we remove and we try this rewarding the last statement. So, barangay shall conduct inspections of households to monitor compliance with this provision, subject to prior notice within reasonable time. Sige ko lang surprise para mo kuyawan. Okay, naman ko surprise ibutan ni Honorable Ko. Bara mo nag surprise attack ba? So, iko ang surprise na lang. Madam, unsa to? Sa conduct inspections. Ano lang? So, kuha na lang. Instead of the barangay will conduct surprise inspection, gi-reword na to, the barangay shall conduct inspections of households to monitor compliance with this provision, subject to prior notice within reasonable time. Yes, thank you very much, Madam Ko, for the modification of that clause. Pwede po nung pwede lang po nung visual search by the barangay
Kung gusto sila mo conduct, they can go anytime near the house or homes. Mo tanaw-tanaw diya kung naabay bagong iro na or ireng na mugawas man gyud na kay mangihi, pahingion, libangon. So, okay na. Oh, Sir Eleminto, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. This is in connection with the statement of Dr. Sunico regarding the registration of dogs. Now, I would like to clarify these issues. Is it compulsory for the dog owners to have their dogs registered even if their dogs are in their respective cages? Nico, please respond. Yes. Sa Republic Act 9482, required gud siya nga i-register. Required gud siya nga i-register. Naas siya sa registration of dogs. Mabasa sir sa Republic Act 9482, Anti-Rabies Act of 2007. So, mas maayo po sir, kung ma-register gud siya sa barangay, kaya aron mahibaw-an kung kinsa ang tag-iya sa iro. Okay, thank you very much, Doc. Can I have a follow-up one question na lang? Proceed. Now, Proceed. okay. Now, you have mentioned also that you are rendering services for the vaccination of dogs and cats. Do you have really regular schedules and that is posted, or there will be an announcement in the public that there is regular registration or regular vaccination of dogs and cats in every barangay? Yes, sir. If we will conduct anti-rabies vaccination in the barangay, mag-inform me sa barangay. We have a letter to inform the barangay na we will conduct anti-rabies vaccination in your barangay. Okay, last na lang, Doc, no? I am a resident of Maningkol or Sami City. What particular place or location where you are going to hold a vaccination of the dogs and cats? In Maningkol, we have conducted last year. Yeah. And we will coordinate with the barangay chairman, the barangay officials. Kung asa mi nila dadon, because they are the one who will guide us. Kung asa nga purok. Because last year, we conduct purok by purok. So, kung ang barangay officials, that would be ana nga purok. So, dito mi. So, what purok are you, sir? You did not, you did not have your dogs vaccinated during the time that we conduct vaccination in Maningkol? Yes, there were times, but you see what happens. I am a resident, my house are in front of the basketball court. It is very easy. Usually, makita na ko doon the previous years, kadiha sa tubangin sa kumbalay. Pero karuan ako kita. Oo. Wala may diha gidala sa mga barangay official. Kay purok by purok, dapat ang purok president mag-identify o asa dapit niya station para sa vaccination. Okay, thank you very much, Doc. And thank you very much, Honorable Attorney Mars Tapayan. Okay, thank you. Honorable Dinky Siso, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, clarifications lang, and probably Dr. Evelyn had the idea regarding sa ako ang query karon. Like, when we talk about the Republic Acts, manggod, Mr. Chair, automatically, when we say Republic Act, kung nakapaak, diretso ikaw ang tag-iya, diretso ka o bayad sa expenses. Kung nakadisgrasya, automatic si tag-iya, bayad sa medical expenses po sa mga vehicular accidents. Does di balaod ba nato, Dr.
doktora nag-state nga kinahanglan i-qualify before si tag-iya mo bayad. Say for example, nailing ayo sa inyong balay, walay tawo, ang inyong ero nasa inside your premises. Wala may ning tubag, ning sulod siyag kalit, napaakan. Kisa may gasugo, di mo musulod ka, napaakan. So pagkapaak sa tag-iya, sa iro, ang tag-iya liritsyong bayad ba sa rabis, nga ba man siya gisugo? Kay RA ra ba? Bahala pag unsay qualifications nimo, the moment kapaak, siya gabayad. Pero nga ning sulod siya, nga wa man siya gipasulod. Ano, kalit na siya, no? That will be corrected with other laws. Yes. Trespassing, violation of domicile. I-correct lang kung kisay na bad faith o good faith. Yes, which is also kung The law apply is ba sa not- itong ordinance, Mr. The law is Chair? not always general. Nasa yung mga elastic ba? Flexible. Ikaw iso sa balay, may panangid, imo sala. Pakan kayo mo sala. So na qualifications, Mr. Chair, nga. This other law which will apply. Ni ordinansa to. Nadili kaning ordinance, so wala na mention diri. Kung musa sa balay, wa ka manangid, nasulod, trespassing na. Kung sabi tabo ni mo, ikaw responsable kay bad faith man ka. Okay, at least it's clearly stated and qualified, Mr. Chair, kay maybe ang ato ang magulong the stray dogs, dapat si stray dogs within the premises gyud. Kung gawas, mo na itong kinanglan si tagging para ma-identify kinsay tag-iya to be liable sa mga bayronon. This apply to stray dogs. Yes. Thank you very much, Mr. Chair. Honorable Cypress. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, my question addressed to Honorable Ko. Section 10, letter D. The owners shall also be responsible to clean up feces, dogs or cats, carcasses, dogs or cats, food waste, and all other waste related to proper caring. So, Honorable Ko, ang question lang nakuha ni Honorable Ko, kung ang dogs dito siya sa barangay na hugaw-hugaw and then ibutang ta ang handler mo ay nagdala and then gipabayaan lang siya. And someone na gipicturan. So, gireport sa barangay na mauni siya'y handler na or owner sa dog. So, karon ang pangutanan nako, Honorable Ko, asa man ang penalty ibayad sa barangay or diri sa city treasurer na which is didto man siya sa barangay na sapnan or gireport. So, asa man mo bayad ang katong pet owner or ang handler? Sige. May I answer, Mr. Chair? So in the question of Councilor Lorly Fuentes Cipres is about letter D on who will be issuing or who will apprehend the irresponsible owners. So this will be included in section 9. This will be included in the section 6, 7, and we will add section 9. Section 10. Section 10, provision of the section 10. Bali, aside from the fees and penalties imposed in section 6 and 7, we have to add section 10 also, so that the ones who violate these items under section 10 will also be penalized with the following rates: 300 first offense, 500 second offense. And if the barangay BPAT is the one apprehending, the fees will go to the barangay. No. Ha? Dili. Ordinances na penalty, ang penalty sa city. By ordinance Only ka, the registration will go to the barangay directly. ang penalty city ni.
City. This city ordinance. So If if ibalit the na ordinance, bayad ka sa city. bayad sa city, Kaya, so ordinance who may will- ibalit mo. City, barangay ordinance, barangay bayad. The city ordinance, nakabilisyon na penalty, bayad ka sa city. You get me? yeah. Barangay ordinance, Pounding himong fee, barangay penalty. penalty, sa barangay bayad. So sa barangay, but any the barangay BPAT, the katong enforcers can apprehend Oh, the katong upat ka ano enforcers. si Pres? Sige. Follow up. A follow-up question lang ni siya, Mr. Chair. Since kaganiha manggod sa gisulti ni Honorable ko na Honorable ko regarding adtong para mo kita pud ang barangay registration sa barangay sadto siya ang iyahang income. The registration fee belongs to the barangay. They can collect the fees because it's not penalty. Sa barangay mo naristo, ang barangay maago, sa barangay mo collect. Pero regarding ani Mr. Chair, kung ang BPAT mo ay maka-apprehend ani or someone kaning responsible pud siya na gusto niya na mapahapsay ang dalan na walay maghugaw-hugaw. So, like for example, Mr. Chair, si Honorable ko na picturean niya kay di man gyud ang all the time ang BPAT makabantay sa streets kung naabay mga iro na nagdala og naabay handler na nagdalag iro din nalibang din gipasagdaan lang. So para aron ma-maintain gyud ang cleanliness sa ato ang dalan. So for example, Honorable ko nagpicture siya adto na handler, so kuan gi-report niya dito sa barangay na wala niya hinloi ang unsay waste sa iyahang iro. So diri ba siya, kung ma-penalize siya, diri ba siya mobayad sa city or dito sa barangay? Sa city gyud siya kay city ordinance. Okay, if you speak of penalties in city ordinance, the penalties will go to the city. Kung barangay ordinance, the fees for the penalty dito sa barangay. Regardless kisa apprehend. Bisa pag bipat apprehend, police ba siya, city yun ang fees. Okay, thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Nakuha na ko ang point ni Honorable Cipres, Mr. Chair. Why not, kay all city ordinances, dito magginaibayad sa barangay, sa syudad, para po inganyo si barangay kapitan, si BPAT, o si tanang focal person, why not we require the city treasurer nga after mo bayad ang naka-violate sa syudad, i-require na to sa ordinansa nga ibalik na to through their city treasurer as para sa ilang mga barangay treasurer, Mr. Chair, kung pilay ilahang napadakop, napabayad, iuli o balik sa barangay through the city treasurer. Warag i-deposit na to balik para ingdan niya gyud si barangay og manakop, Mr. Chair, og para daghan pud magmukinto kay sigig panakop si barangay. Why not, Mr. Chair? Then the ordinance will be rewarded. As for the ordinance, that will be taken up during our Yes. pinarena. And I will be also recommending that Second reading na, as of now, we are getting inputs from all stakeholders. Yes. O sa mga sugyot. Sa atong pag second reading na ng ordinance, dito na magdebate kung saan ngayon. No? Bahinon ba ang income sa penalty o di ba? Dito na debatehan. As of now, we are hearing the suggestions, inputs of everybody para atong maalig-ig o ayaw atong ordinansa. Yes, thank you, Mr. Chair. For the record, so that maka-income po si barangay. Thank you. Okay. Honorable Second, please. Thank you, Honorable Chair. In relation sa registration, so thank you, Honorable Ko, to adapt the proposal. No? In relation sa registration, Honorable Chair, kaya usa sa problema sa mga ero, kaya mga stray dogs, no? Kaya na ay family na dili nila makop up o glawg ang iro kay tungkol po silang minimal income. In fact, dili kulang pa sila maka-feed sa ilahang mga bata niya ng iro, katulong po na makaon. Honorable Chair. Di ba? So,
Usa ni sa problema, mo ang iro maglatagaw. In fact, ang iro kung walay kaon mabuang pa. Na usa na sa risky nga talan-awon, Honorable Chair. Honorable Chair, I propose, Honorable Chair, to add in this ordinance. For example, ako naan ako'y iro nga duha ka buok. Then magdugang ko og duha. Nya, dili niya makaya ang pagpakaon sa iro. Unsa ka, Honorable Chair, nga mangayo siya og barangay clearance, mo isyo ang barangay o clearance, kung si Mr. So-and-so, si Juan de la Cruz, capable ba nga muad og dugag iro? Capable ba siya mulaog? In order to minimize the astray dogs, Honorable Chair. No? So mananggid siya sa barangay. At least additional income sa barangay kung naasay capacity to feed the dogs, additional dogs. Honorable Chair. So, aron atong ma-regulate ang pagdaghan sa iro sa matag kabarangayan kay increasing ang siya, Honorable Chair, whether we like it or not. No? Musugot tayo sa dili. So, muna nga, usa sa safety nets to regulate nga mananghid siya sa barangay. Because the barangay has the police power. Honorable Chair. So, aron ma-minimize ang astray dogs, ma-minimize ang pagbuhi og iro, so, the pit lover, the pit owner will ask barangay clearance to the punong barangay, Honorable Chair. Thank you, Honorable Chair. The decision is good, but it has legal implications on the rights of people to have pets, no? Dapat ibalaod na nag-limit sa mga tao nga mubuhi mga manap. Doon na ba requirement sa imong kita, income, usa ka makabuhi manap? That will be a legal issue, no? So we'll hear from our legal department. Can we hear from Attorney Francis? What's your legal take on that? Nga ang barangay mag-limit sa iro nga pwede restro sa barangay. So, ang barangay mo dito may sila income nga maka-afford ba iro. There's no law that limits the power of the individuals. So, we will refer to our legal department. Attorney Francis. Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. To my knowledge, Mr. Chair, as long as the owner complies with the requirements of the Animal Welfare Act, i.e., the animal owner can take care of the animals without abuse, neglect, or cruelty, there is no limit to the number of dogs or cats the owner may own. As long as ma-comply lang to, Mr. Chair, nga dili niya mapasagdan ang iyang iro to the detriment of them and in violation of the law, and there is no limit as to how many animals, how many dogs or cats can one own. Okay, thank you. The barangay also has no expertise. Ngam decide, ikaw ngayon ka upat, tulo, wala expertise ang barangay. Balik captain mo, wala one. So, we have to comply with the law sa Animal Welfare Act. Kung iminiro, pagkana, basta nakabilit sa Animal Welfare Act. But as long as you're not cruel, you're not violative of the Animal Welfare Act, I think there's no other law sa akin. Thank you, Honorable Chair. Honorable Chair, if you don't mind, Attorney Francis. So, ang dili pagpakaon og iro is a cruelty. No? Ang dili pagpakaon og iro, so na sa act of cruelty, Honorable Chair. Kaya wala nimo pakana ang iro. It's a matter of interpretation balaod. Tanang balaod sa Animal Welfare Act, laban na appeal sa definition. Depende, atong sa balaod sa Animal Welfare Act. Ano sa additional? By the way, Honorable Chair, is only the issuance of barangay clearance. No? Siguro wala mo siguro sa prohibition. Kaya the barangay will issue a barangay clearance. No? Para at least masala diha pa sa barangay. So it depends upon the purong barangay. If she or he will issue a barangay clearance to Mr. So-and-so. That's all, Honorable Chair.
Okay. It will, depende na sa barangay captain o sa barangay officials, isog dili, no? Kung nasa pagdamili, pagbalibad, it will be question in the courts of justice. Pwede pala kaso. Okay na na. Sige, Honorable Danason. Thank you, Honorable Presiding Officer. Just a clarification. Siguro first, I would like to direct to our city vet. Ma'am, sa karon pila gani ang ato ang palukat katong mga ero nga na-impound sa inyo ha? And unsay basis nato? Doon na ba tayo existing ordinance or we are just basis gyud sa Republic Act? No. Naana siya sa local tax code na butang. Pila ang palukat? 500 per head. 500 pesos Per for how head. many days, ma'am? Wala siya number of days. Impounding fee lang siya, 500 pesos. I mean, pila ka days na ninyo murag wala na ang iro. So, pila ka- Usually 3 days ang unsa ni kanang grace period, 3 days. Okay. But we extend it to 7 days kay naa pa may gusto mo adapt, naa pa gusto mo claim. Thank you, ma'am. And I think Honorable si Konsehal Cecilco my question is napon siya clarify po, Honorable Chair, because Section 6 sa impounding, letter B, ang proposed pamampod ni, such dogs or cats shall be immediately apprehended and brought to the city impounding facility. They shall be released to the owner or his or her authorized representative upon payment of an impounding fee of 30 pesos. So, just a clarification lang, Honorable Chair, or si Konsehal Cecilco doon na idugang kung dili ba magsumpaki. Well, of course, proposed pa man and even the penalties are all proposed, subject for the approval, of course, sa barangay and all other concerns persons. Thank you, Honorable Presiding. Honorable Ko, you may respond. Thank you for your input, Konsehal John Felduhay Lungsod. And yes, we overlooked that there is already a fixed rate based on the Local tax city tax code. So we are going to adjust this amount to fit in and to match with the existing local tax code. So by second reading, we're going to change this amount in letter B and letter C. Thank you. Okay. No more follow-up, Honorable Ciso? Thank you very much, Mr. Chair. And I have a next is question for Chairperson. Dr. Sanico and Dr. Erog, Mr. Chair. Doc, regarding sa vaccination, kina-mention man good din regular or daily mo sa vaccination. Pero sa balaod itself, mandatory naman gutong tanan nato ipa-register nga ipa-vaccinate. Is our veterinary office capable, ani? Are we ready for a massive vaccination sa tanang once kining ordinansa ma-implement or dili? I think for next year, mag-additional budget good me sa... Additional budget. For With the question, rabies vaccine only. we are planning manggod nga ibalik na mo ang tanang mga penalties ato sa barangay. Maybe pwede ka mo request og bisag percentage lang para at least si barangay makahimo og facility, maka-feed sa iyang mga iro, makapalit og feeds, kamo pod maka-additional pod mo og bayad sa mga vaccine nga atong orderon pohon. Yes, Your Honor. Okay, so with that, I will be recommending that on our plenary. Mr. Chair, I also like to ask Dr. Erog, if it's okay. She's always okay. Okay, thank you, Yes, Mr. Your Chair. I would like to continue. Naamang good tay kuan doktora regarding sa report kaganina nga katong napaakan we had increased nagtaas ang napaakan pero mostly adto dili tanan libre ang anti-rabies which is 1,200. In fact, mangayo gay na namo ang mga constituents nga napaakan. May we know kung unsay reason nga nganong di nato pwede malibre ang tanang napaakan
og iro sa ato ang City Health nga kinahanglan sila mo shell out og 1,200 per session. Kay tulo ra ba ka siya ka session? Dr. Irog, you may respond. Thank you, Mr. Chair. I'd like to answer your query. So, nahibalaan naman dyan na nato nga ang anti-rabies vaccination, dili tanan libre. I for sure, isa sa inyo ha, nakakuan na yun na, naka-experience. It's because we have the law nga gina-follow, which is the Rabies Act, Anti-Rabies Act 2007, na dito nakabutang na ang tag-iya sa biting animal should be the one who will shoulder the payment sa mga vaccines. Kaya we cannot provide everybody nga malibre. Kay tanan na lang pun mo anha sa mua. Wala na ang pet ownership. Mawala na siya. Kay total libre man. So, mao na siya. Although we provide free vaccination tungod sa atong e-consulta, care of PhilHealth, which is limited also to category 3. Kaya ang animal bite na aman na siya tulo ka categories. First is katulang leaking of the animal. Second category is katulang mga scratches, mga gamay lang nga samad, wound. Whereas ang category 3 kaninang mga open wound, katong nang dugo na, mga katunang nasa face, sa mga sensitive parts sa body. So, kana siya malibre if naa siya PhilHealth. Member siya. But, if dili siya member sa PhilHealth, the one who will shoulder is katong tag-iya gyud sa pet. Dinha, dapat dili gyud ang kami nang sa balaod kay para ma-implement ang pet ownership. So, the city can provide free vaccination for all, pero mawala na ang kuan sa ato ang balaod, ang kaning ordinance samot na ni which kani akong sunod nga i-clarify unta sa penalties. Kay ang atong penalties dinhi sa atong ordinance is very low compared nimo kung magpalit ka og vaccine. Kay ang atong penalty na sa 300, 500, 1,000, 5,000 which cannot dili siya mo tugma sa expense niya. So ang tag-iya moingon na lang siya nga mag-penalty na lang ko kay barato compare sa mopalit og tambal. So kung pwede unta na ay separate nga penalty medical expense in terms of medical or health benefit kay lahi ra siya compared nimo sa kanarang mga wala niya na unsa tawag ani na comply nga nahiktan na cage or na register. Lahi man gud siya og impact kay dili man siya nga nakamahal. So kana siya. So I hope na tubag ra nako akong mga ang questions regarding sa free vaccination o dili free. Okay. Ang penalties, national law, lahi na it should be implemented, national law. Ang penalties ordinance, lahi po. You can be penalized for two laws, national law and the local ordinance. So, bisan na penalty ka sa national law, na ikaw mabayad sa expenses, injection, bakuna, penalty ka sa ordinance. Dahil po na ordinance sa local. Okay? Sabtan, dili kay ito mag-compare nga ang penalty sa national law, taas kaysa atong penalty sa ordinance. We can implement both the national law and the ordinance. Kailalahi ang ilang source of legislation. Okay? Sir Persing, you are next. Your report.